We're gonna pretend na exam mo na today. Okay, let's say, na-adjust mo na lahat ng dapat mo ma-adjust. Nakapag-seatbelt ka. So, you wanna make sure naka-seatbelt ka. Lahat ng mirrors na gawa natin. Tapos, unahin nila yung pre-trip, which is yung ginawa mo nung una. Nung nag-exam ka, yung pinapagawa yung signals, yung Left, hand right, signals. Yeah, so, right, left, stop. Ganun lang naman siya. And then, yung ilaw, of course. yung Headlight or low beam, low beam, high beam. push ko. Okay, then turn it up. Wiper. Ayan na yun. Naka-on siya lagi during exam okay. mo. So, on mo siya ngayon para pretend na talagang nag-exam tayo ngayon. So, on mo siya. Lagyan mo siya sa low beam. Yan. Tapos, Wiper. ay, Huwag mo lagyan ng tubig. Mabus tubig ko. Mahal yan. Distilled. Hindi, okay lang. Okay na yan. Gusto lang naman nila malaman dyan kung gumagana. Hindi naman yan. saan po yung off na yan? Off na yan. Off na ba yan? Ito pala off niya. Okay. Then yun lang. Tapak ng brake. Tapos, nasan yung hazard. Hindi mo pindutin. Tuturong mo lang kung nasan yung hazard. Nasan yung defroster. So, pag ulan, ito sa ito. Yes. Tapos, Kapag yung nagpa-foggy. AC ba? Tinatanong ito yung AC. Okay. So, pero pag gusto mo AC, naka-base siya sa temperature. Kapag mababa yung temperature, ibig sabihin aircon yung lumalabas. Pag mataas, above 25, heater yung lumalabas na sa atin. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba niya. Defroster, sometimes they ask for it. So, ito lang yung front. Tsaka front lang, minsan, okay na siya eh. Yung rear, ito yung sa windshield sa likod. So, pag umuulan pa rin. Kailan ba siya ginagamit? Ginagamit siya pag hindi umuulan. Kapag foggy, kahit umuulan kung mainit naman, okay lang na hindi gamitin. Pero kung nagpa-foggy na yung windows natin, mga salamin natin, that's the time you're gonna use yung front tsaka rear natin. Depende kung yung nagpa-foggy o yung nag-i-start na mag-frozen. So yun yung ginagamit natin dyan. Okay, of course, ito, pinaka-importante, pinapatest yan kung gumagana o hindi. So, sabihin sa'yo, oh hey, disengage mo yung emergency brake mo. So yun. Ito yun. Pag sinabi niya emergency brake, parking brake, yan. Okay, dati kasi tawag namin dyan handbrake eh. Noong unang panahon. So ngayon, emergency brake na daw. Okay? Questions? May tanong ka? Ito na yung opportunity mo na pwede kang magtanong sa examiner. Yung ano pala, kuya, yung, di ba, sa intersection may nagle-left turn. Tapos, kung halimbawa ako magra-right turn. So, pwede ko pa unahin yung nagle-left turn or pwede sabay? With traffic light or without traffic light? With traffic light. With traffic light. Anong color ng lights mo? Kung green sa akin. Kung green yan, ikaw yung may right of way. Okay. Ngayon, kung red Pero pag yan, red, siya yung may right of way. okay. Ikaw yung mag-yield sa kanila kasi ikaw yung stop, naka-stop. Ikaw yung nag-take chance lang na makapasok. Okay, pero kung green yan, right of way mo siya. At the same time, kung pinili talaga nung nagla-left, nasabayan ka, kasi dalawa naman yung lane na yan, di ba? 1 and 2, yung or inner or outer. So, dalawa naman yan. In reality talaga, pwede naman sabay, pero mas safe yung hindi kayo sabay. So, gagawin mo, pag tingin mong sumasabay siya, mag-drop ka ng speed. No need to stop. Mag-drop ka lang ng speed, paunahin mo lang siya, tapos sundan mo lang siya. Tapos yung kanina po sa pag-change lane ko, okay. Change lane natin, yun pala, muti ko na makalimutan. Huwag mo siyang kabigin na pag ganun. Push mo siya dahan-dahan, hayaan mo yung car ang pumunta mismo sa lane mo. Tapos, ang tingin mo dun, habang nagpapalit ka ng lane, sa side mirrors. Kasi baka yung nasa likod mo, biglang lumipat sa right side natin. At least, makababalik mo pa siya agad. Kaya dahan-dahan. Kasi pag binigla mo yan, nakapasok ko agad, tapos nag-change ng lane yung sa kabila, mapapangga mo agad yun. Wala ka ng time to react. Kasi nandun ka na agad. Pero kung dahan-dahan mo siya ipapasok sa lane mo, and then, mas matlaki yung chance na maiiwasan mo yung hindi mo biglang napansin. Diba? Ngayon, nag-shoulder check ka, tapos hindi pala biglang napansin, may biglang motor agad dyan. At least dahan-dahan ka, at least dahan-dahan din sila, makakaiwas din sila sa'yo. Okay. Hindi mo agad sila matatamaan. Both kayo makakapag-react. Okay? Kasi kanina ginan mo agad siya, pinapasok mo agad. So, dahan-dahan lang. Para alam mo, minsan pag sobrang traffic talaga, minsan mahirap mag-change ng lane, di ba? So, dahan-dahan din yan. Nagbibigay ka lang ng intention na, hey, gusto ko nang pumasok. Tapos, check ng side mirrors. Kapag di ka pinagbigyan, balik. So, ulit-ulit. Pag pinagbigyan ka, then proceed. Ganun siya. Dahan-dahan lang siya.
So, nagbibigay ka lang ng intention din at parang tinatakot mo lang siya at the same time na papasok ka na. Kahit Tapos, hindi pa naman. Yeah. Itong line po, tama po ba to? Line mo sa parking? Ito. Parking is good. Ito talaga siya. Okay? Pero medyo ano So, po kanina kasi. Nalito ka lang kayo na kasi yung ginagamit mong method is yung 90 degrees. Yung lalagpasan mo 3 block tapos atras ka, mapupunta ka doon sa first block. Yeah. Paano kung may umagaw ng first block? Kasi nilagpasan mo na siya. 'Di ba? So hindi na siya applicable ngayon. Pero may mga scenario na magagamit mo siya. Like example, nasa mall ka, naghahanap ka ng parking, tapos paglagpas mo may biglang umalis sa likod. Yun, magagamit mo yung 90 degrees doon. Pero most of the time, dapat mablock mo yung parking mo para walang umagaw. So po, yung ganun, pagka ganun ko, eto, side mirror ang naka-align doon sa line. Kung saan yung ako hindi, intention ito. ng parking. Middle ng salamin sa middle ng parking. Para mas madali kong matandaan. Okay. Wala naman yan kung saan ano yung tinapat mo. Okay. Kung side mirrors o kahit ano. Ang goal lang dyan is na i-block mo siya. Kahit ano, basta nakablock ka niya, kahit ngayon puwet mo pa nakaharang yan, okay lang yan. Kasi hindi naman pa rin yan yung magdidictate ng parking mo paano makapasok. Magdidictate pa rin dyan yung nag 45 degrees ka. Kasi paano papasok itong likod na to, di ba? Ito kasi yan eh. Ito yung parking na. Ito yung parking mo, ito yung car mo. Di ba? Ang pumapasok naman sa reverse parking is ito naman. Okay. So kahit sumobra ka dyan, inangle mo dito, ito pa rin yung i-dictate mo na ipasok doon. Okay. Diba? So kahit anong itapat mo dyan, okay lang. So, kailangan i-ano ko muna siya, Like reverse example, straight. nalagpasan ko yung lines ko, atras ka pa ba? Hindi ka na atras. Gawin mo na lang yun kapag naka-angle ka na. Di ba? May i-adjust mo siya pabalik. So same din concept din ng 90 degrees na ginagawa mo. Nilalagpasan mo siya, ito pa rin yung ipinapasok mo. Yeah. Di ba? So kahit anong tapatan mo niya, kahit lampasan mo yan, okay lang din. As long as nag-angle ka. At least, as long as yung likod mo yung ipapasok mo, hindi yung harap. Okay. So madali lang to. Hindi complicated. Any question pa bago tayo malis? Wala na. Wala na. Let's go. Whenever you're ready, punta tayo dito. Okay. Tapos, ano lang tayo, aware lang tayo dun sa markings sa baba. Di ba kanina may Yung stop ganun. sign doon, hindi mo nakita. So, kapag nag-exam ka, hindi mo nakita yung stop sign doon. So, you're gonna fail. Kawaw, sayang naman yung effort mo. Nandito ka na sa ICBC, di ba? Keep right, okay? Pag nasa parking tayo, always keep right. Tama ito. Lagi ka na sa right side. Okay, on a stop sign, turn right. Then turn left. Left. Ay, mali. Mali na. So, dapat So, ano gagawin mo pag ganito nagkamali ka? right na ako. Okay, good. So, dapat doon pa nag-change na. Look ahead agad. Ganun siya. And pag nagkamali ka, so be it. Huwag mo na ipilit lumipat. Kasi mali na, di ba? So, kung ano lang yung marking sa road sa baba, sundin mo na lang din. Okay, on a stop sign, turn right. Then turn left. Parking na to. Sa kabila. Sa kabila po. Kailangan mo ba ng booster seat? May booster seat ako dito. Okay, right tayo. So, make sure tamang lane yung pupuntahan mo. Try mong i-lesson magkamali para hindi ka kasi magsusunod-sunod. Turn right. Yes. Kung nakita kang line, laging full stop.
Okay. Kahit wala ka nakitang stop sign, as long as may nakita kang line, try to Line, full stop. Full stop. Kasi sidewalk tong sa gilid. Then traffic light, we're gonna turn right. Huwag wiwigil yung ano, maintain mo lang siya nasa gitna. Tapos little, kung gusto mo maggumalaw, little adjustment lang siya. Para smooth pa rin yung pagka galaw niya. Sa turn lang yung malaki yung adjustment. Kasi pag nag-wiggle ka, they gonna think na lasing ka. So baka ma-pull over ka pa. Traffic light, turn right. Going back to the ocean and I first saw you. I'm not gonna move. Good break. Halimbawa, pag nandun na ako, mag-right ako, pwede ko na silang sabayan. Hindi. Sila yung may right of way. Okay. Antayin ko hanggang ma-clear. Or green. Pwede mo silang unahan. Pag nakita mo mag-move pa lang sila, then unahan mo. Okay. Nice. Okay, change lane when it's safe. Nice. Smooth. So, ganun lang mo change ang lane. Ano nakalimutan mo? Shoulder check. Hindi. Signal bubuhay pa rin. Yun lang. Once na matapos mo na yung change ng lane mo, patayin mo siya. Kasi pag ang change lane, hindi siya namamatay ng kusa. Pag turn, namamatay siya. Tandaan mo lagi, pag change lane, hindi siya namamatay kasi maliit lang yung ginawa mong turn. Mostly ikaw talaga magta-turn up. Distance natin malayo. Iyon. After the railway, turn right. Back to the ocean and I first saw you. Nasaan yung railway? Yan. Kung ikaw yung nasa harap, pwede ka ba mag-turn ng right turn? Pwede. Bakit? Ay, hindi, wala. Bakit? Naka, Yun. So, basta po may traffic light, tingnan mo kung may katabi siyang sign.
Para mas malaman mo kung pwede ka No mag-turn. right turn pala. No right turn on red. On red lang ha, mamaya di ka mag-turn. So on red lang daw siya. Pag red light. Mas gusto ko nga yan, at least hindi na ako mag-turn. Antay ko na lang mag-green. Good shoulder check. Medyo i-hug mo pa yung sa right kapag mag-turn ka para di mo makuha yung kabilang leg. Okay, change lane tayo, let's say. Good. Gasan mo pag mag-change ka ng lane. Then turn left. Dito. Left. Asan yung left natin? Asan yung left mo? Galing mo. Left na. Yo. Pag ganun kapag nalilito ka para makita mo kung ano yung left natin. Pwede ako sa gitna. Yes. Then stop mo. Pag alam mo malapit ka na makapasok, tsaka mo siya forward. Good job, okay. Okay, change line again, minute safe. Hindi ka na shoulder check, late. Late. Bago mag-turn, shoulder check muna tapos side mirrors. Ganun ang gawin mo. Patay na signals. Okay, traffic light, turn right. Pwede ako pumunta na doon. Scanin mo muna mabuti. Kung alam mo walang tatawid, tsaka ka mag-forward. Konti lang ako miss agad kasi hindi ka rin naman makakapasok dahil sobrang dami na ng car. Ang next na mag-go dyan is yung nasa harap mo. So, tingnan mo lang sila kung mag-i-stop na sila din. Kung walang tatawid, take it. Yan, nag-i-alam na. So, forward na. Shoulder check. Good. Then, traffic light, turn right. So, yun yung sinasabi ko sa'yo na pwede mo silang unahan. Pero medyo bilisan mo pa ng konti. Okay. Para di kayo magpang-abot. Kaya mo ba yung brake mo ulit? Bumalik ulit yung ano mo. Huwag mo iparamdam sa examiner na possible na mapanggamit yung car sa harap. Yun yung aalisin mo sa kanya. Paano po yun ulit? Kasi pag ganun yung brake mo, sudden brake ka, iniisip, like kung ako examiner, isipin ko, mapapangga mo yung car. So magtatapa ako ng brake ko, sasabihan ka na mag-stop. Okay. So aalisin mo yun yung pakiramdam na yun. Paano siya aalisin? Agamin yung brake natin. Tsaka mong ilapit sa kanyang gusto. Mhm. Right, ulit tayo. Traffic light. Then after mag-right dyan, we're gonna turn left. First traffic light. Left. Right and then left. Bawal daanan habang nag-drive bus lane tsaka bike, okay? So aware ka yung sa mga markings na yan.
Pag-aalan mo, mag-minor ka. Ha? Yun sa pag Mm. Bago ka dumating nung line na pinaka-puti, yung pinaka-last, mag-turn ka na. Tapos, supportahan mo ng brake. Okay. Change lane tayo, let's say. Then, slightly. There you go. Tapos, turn left, traffic light. That's good. Keep left. Pag nandito ka lagi ka nasa katabi ng yellow line. Okay. Okay. Kung saan siya nag-left, mag-left ka din doon. Then, para sa park tayo. Hanap ka kung meron. Wala ka nakita. Ito. Hindi pa siya pwede. Hindi na. Proceed lang tayo. Proceed. Sometimes i-action na ikaw maghanap. Okay. So, pag naghahanap ka, huwag mo bibilisan kasi naghahanap ka, di ba? Itong red, pwede ba ito? No. Okay, proceed. And then, saan ka pupunta? Right. Okay, good. Good job. Traffic light, turn left. Good. Signal. Hindi nyo nakalimutan. Then, pwede ka mag-forward pag malapit ka na mapasok. Good. Okay, parallel park tayo. Ano tayo dito? Actually, ito pwede tayo. Pero mamaya na lang. May car sa likod eh. May tao sa sabi may tao. Perfect sa atin. On a stop sign, turn left. Ano speed dito? 30 Dahil 40 na may construction. mag-observe ka, ano yung nasa paligid natin? Double parking. Ha? Ano yung nasa gilid natin? Playground. Yun. Ano speed sa playground? 30. So 30. Stop sign. Turn left. Okay, parallel park tayo dun sa may car na black. Dito.
Kaya pa? Tamaan na sa gutter. So, Tumama na sa gata. Yes. so i-forward ko. Yes. Nope. Palayo. Palayo. Kasi masyado ka na madikit sa gata. Palayo, like, turn sa left side. Away from the curve. You're gonna away from the curve. Kasi nga, tumama ka na, di ba? Okay. Check my card doon eh. Unahin mo, wave mo lang sila. Baba mo yung windows mo, tapos wave mo. Paunahin ko. Okay. So, di kaya. Okay, so, labas mo siya ulit, tapos nag-left na lang tayo doon. No, all the way. Huwag mo siya didikit. Huwag mo siya ito-turn. Kasi pag tinurn mo siya sa gitna, bababangga mo yung car, di ba? So, Drive pa rin yan. yeah, okay. Then left. Then intersections, turn left again. Ano speed dito? Yeah, pero ang speed mo is 30, 32. So, huwag ka lalagpas ng 30. Doon intersection. Ito. Yeah. And then, park mo dun sa likod ng block na SUV. Pull over lang tayo. Okay. Park. Kamusta? Yung para lang. Kamusta yung parang nag-exam? Saan sa tingin mo, kung nag-exam mo ngayon, anong mangyayari sa Na-fail na. fail? So, ano yung mga failed natin? So, isa-isayin natin na. Mostly ang week mo is right turn, nag-wide turn ka. Okay, so paano siya may iwasan? Para may iwasan yung wide turn mo, lalo na kung green light kasi doon yung common na wide turn natin, yung continuous yung movement natin. So, you're gonna drop the speed. Slow down. After mag-shoulder check, tanggalin mo yung paa mo, huwag ka muna mag-gas. Ipasok mo muna yung car mo. Kasi pag mas mabagal yung car, mas nakokontrol mo yung pag-turn. Okay? Tapos pag kailangan na siyang mag-gas, tsaka ka lang ulit mag-gas. Kasi pag may gas agad, malayo agad yung mararating mo. Lalo na kung ang laki agad ng tapak mo. Diba? So kung mabigat ang paa mo. And then next, watch out ka dun sa mga markings natin. And hanapin mo agad ano yung lane mo. Kanina, nung nag-left ka, napunta ka tayo sa parking. Diba? So hindi naman tayo magpa-park. So, pag nasa mall ka lagi, always keep right. Huwag mo rin kukunin yung left lane. Right. Okay? Doon lang yun sa kasalubong. Itong parking natin, kaya siyang ayusin in reality. Pero, sa exam, kakainin yung time mo. May time siya na 2 minutes. So, dapat makuha mo siya in one perfect parking. Kumbaga, makuha mo siya agad within 1 minute. Kung ayusin mo siya, dapat minimal lang. So, yun kasi, masyado na siyang malaki para maayos. Okay? Pero kaya siyang ayusin na in reality. Pero gagawin mo na doon, ilalabas mo lang ulit. I-angle mo lang siya ulit. Ang mali mo doon, in the first place, is ang laki ng angle natin. Yung pag-reverse. So, yung car natin, tsaka ikaw, di ba? Ito yung car. Ito yung car. Ito yung car. Ito yung car mo. Okay? So, yung distance mo, di ba, nagka-45 tayo. Yung sa'yo, halos lagpas na lang 45 degrees. Okay. So, pag umatras ka niyan, etong front mo, magiging malapit talaga doon. And then, next one is yung sa gutter. Medyo malapit ka na sa gutter. So, binabantayan mo pa rin kung tatama ka sa gutter. Huwag mong hayaan tumama ka sa gutter as much as possible. Okay? Hindi naman failed kung tumama ka sa gutter as long as wag ka angat. Pero kung kaya mong hindi tumama, huwag ka na tumama kasi i-mark pa rin nila yung kahit sabihin nila na hindi naman yun ang dahilan na pinabagsak mo, pero usually kasama siya sa points. 'Di ba? Anong reference mo kailan ka nag-i-stop? Yung sa 45. Oo. Pag
doon sa ano, sa hindi ko na makita yung gutter? Doon yun kapag pumapasok tayo. Okay. Yun yung reference nun. Pag pinapasok natin, pag di mo na nakita yung gutter, stops. Pero yung 45 natin, kailangan magkakuha ka doon ng reference, lalo kung di ka laging nagpa-practice. So, kung di ka sanay, gamitin mo yung camera ko as reference para mas madali sa'yo. Meron tong last na line, di ba? Sabi natin ito yung first line. Pag ito tumama na dun sa may curve or gutter, stop mo na. Yun na yun. 45. Then, 45 na yun. And then, straight mo yung wheels mo. Okay? So, yung reference natin dito, yung side mirrors, dapat nawawala na yung gutter. And then, kapag malapit na mawala yung gutter, stop mo muna yung car mo. Check mo naman ito. Yung